Naniniwala ka ba sa mga nilalang na hindi mo nakikita? Kung naniniwala ka sa mga multo at sa masasamang espiritu, sana mas naniniwala ka rin sa mga anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Sumagot si Nathanael, "Rabbi, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Sinabi ni Jesus, "Sumasampalataya ka na ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo." At sinabi niya sa kanya, "Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay archangels. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na mag-like, follow at subscribe sa ating pong page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, samahan niyo po ako sa ating media evangelization and online mission sa pamamagitan po ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos by sharing this video sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, at mga kakilala sa social media. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang kapiyastahan ng mga archangels, Saints Michael, Gabriel, and Raphael. They are archangels. At tatlo lamang po ang kinikilala nating archangels sa Catholic Church. Bagamat sa ibang tradisyon like in the Orthodox Church or in the Anglican Church, they have 7 or they have 8 archangels. At saan po nanggaling yon? At may mga pangalan pa. Nanggaling po yon sa mga apocryphal books. Ito yung mga books na hindi kasama sa Bible na meron tayo ngayon. Sa ibang sekta, tinanggap nila yon. Sa ibang relihiyon, at even in the Orthodox Church, ay meron sila nitong names of the 8 or 7 archangels sa iba. No? Sa Orthodox Church, they have 8. In Anglican tradition and other Christian denominations, they have 7. Para sa ating mga Katoliko, we only have 3. Hindi dahil tatatlo lang talaga, kundi dahil tatlo lang yung pinangalanan sa Biblia. And it is very important that we only mention the names of archangels that are mentioned in the Bible. Mahirap po kasi hindi natin sigurado kung gaano katotoo na ito nga yung pangalan ng mga archangels. Baka hindi natin alam, hindi na pala kampo ng Diyos yung mga tinatawag natin, kundi, baka sa kabila na, no? Baka demonyo na yung tinatawag natin. That's why it is very important for us to be cautious in naming angels or archangels, no? Para sigurado tayo and our devotion to be authentic, we only believe in the names of what are mentioned in the Bible, Michael, Gabriel, and Raphael. Kung hindi man natin mabanggit yung ibang archangels, it doesn't mean that they don't exist anymore, no? Hindi naman po nakadepende sa ating pananampalataya yung existence nila. Whether we believe them or not, they will exist, no? As archangels. So mga kapatid, ang archangels, they are spiritual beings and they stand before the Lord. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, nagtatapos sa L yung kanilang pangalan, E-L, no? And that means God, no? Ibig sabihin, they stand before God. Michael, Raphael, Gabriel, no?
So, yung El doon sa dulo ng kanilang pangalan means God, no? Like El Shaddai, no? Ito ay palatandaan na nakakabit sa kanilang identity, sa kanilang nature, yung kanilang mission to stand before the Lord and to serve God, no? Sila ay merong gift of, just like us, yung freedom of will and intellect. Ang pagkakaiba lang, they are spiritual beings, they don't have body. No? Tayo may katawan eh. Kaya tayo, nandun yung ating vulnerabilities. No? And sila, they are pure spirits. No? Ibig sabihin, they should have no weakness. Why? Because they don't have body just like us. No? So, meron din po silang mga tinatawag na special role na ginagampanan. No? Just like Michael, who is the defender. At sabi nga, sa tradition, he is the one who defeated Satan, who defeated Lucifer, no, in the heavenly battle. And that is why many angels, fallen angels na sumama, no, kay Lucifer ang nawala sa langit. Imagine, ganoon karami ang mga evil spirits, no, yung sumama kay Lucifer during this battle, this heavenly war, no. And of course, Michael and then Gabriel. Gabriel was mentioned, no, in many times, no, in the sacred scripture as the messenger. Siya yung nag-announce sa ating mahal na ina that she will be the mother of the Son of God, the Emmanuel. No? And of course, Raphael, nabanggit sa Book of Tobit, the archangel of healing, no? The healer, ang tagapaghatid ng kagalingan. But of course, it is God who is the healer, God who is our defender, and God who is, no, the Word made flesh, no, na ipinahayag ni Archangel Gabriel. Mga kapatid, without us seeing them, they are around us. No, they are guiding, they are guarding us, they are protecting us. Kaya napakahalaga that we believe in archangels and we pray to them for help. Kasi baka tayo, mas naniniwala tayo sa mga duwende, mas naniniwala tayo sa mga engkanto, mas naniniwala tayo sa mga diwata at sa kung ano-ano mga espiritu, sa mga tikbalang, sa mga manananggal. But we don't believe on angels, sa mga archangels. Mga kapatid, they are real. They are true. They exist. At kinakailangan lang natin silang lapitan, kinakailangan natin silang hingan ng tulong. Especially kapag tayo, we feel like in danger, kapag tayo ay natatakot, kapag tayo ay nag-aalangan, nagdududa, we need the help of angels. They are spiritual beings whose mission is not only to serve God, but to protect us also, to bring us closer to God. No? Kaya nga, sana ngayong araw na ito, as we celebrate the feast of the archangels, mag-start tayo, magsimula tayo magkaroon ng debosyon sa mga arkanghel. No? And always remember that we have archangels in our midst. Hindi natin nakikita, but they are with us every day, together with our guardian angels. No? Yung ating mga guardian angels that we are going to celebrate on October 2. No? Kaya nga mga kapatid, ngayong araw na ito, we pray to them. We pray na sana ay palagi silang nandyan para gabayan tayo, liwanagan tayo, tulungan tayo, alisin yung mga takot sa ating puso. And we thank the Lord for sending us His angels to protect us, to guide us, to comfort us, and to lead us to Him. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa mga anghel na ipinadala sa amin upang sa amin gumabay, tumulong at kami protektahan. Sana po ay amin silang maparangalan at mapasalamatan sa aming pang-araw-araw ding buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.